Ang storyang ito ay pinamagatang Campus Crush. Paano ako nahulog sa teammate ko? Episode 2 by AJ. Simulan na natin ang kwento. Dumating na yung University Week. Unang event na sinalihan ko yung cheer dance competition. Ang twist? Kaming mga dancer ng school. Hinati kami sa 4 na colleges. So magkakalaban kami mismo. Imagine that. Kalaban mo yung sarili mong tropa. During the competition, nakakuha lang kami ng second runner-up. Kasi, konti lang kami sa college namin. Tapos halos lahat ng star dancers, nasa teacher's college. Kaya given na sila talaga yung nag-champion. Fast forward to day 3. Pageant night. Full support kaming 3. Ako, si Maki at si Vince para kay Tonton. Grabe yung hype that night. At yun na nga, boom! Tonton was crowned as Mr. University. Solid, di ba? Tapos sa last day, ako naman yung lumaban sa folk dance, habang si Maki sa modern jazz. Both teams ended up as a first runner-up. Medyo bitin pero okay lang. Kasi sobrang saya ng experience. At syempre, pagkatapos ng lahat ng pagod at kaba, nag-celebrate kami sa Victory Ball. Hindi lang panalong dala namin, kundi yung banding, memories, at kwentong panghabang buhay. Resume ng klase pagtapos ng first semester. Nag-usap kaming 4 kung ano yung plano sa sem break. Ako sabi ko, uwi ako sa bahay kasi nabalitaan ko na magbabaksyon si Nathan. To be honest, wala talagang alam mga barkada ko kung ano ako. Kahit ako mismo, hindi ko pa talaga kinukonsider ng sarili ko na bakla ako. Si Nathan lang naman kasi ang kaisa-isahang lalaki na gustuhan ko. The rest, puro babae na yung type ko noon. Pagdating ng sem break, finally, nagkita kami ni Nathan. Pero this time, wala nang nangyari. Napag-isipan namin na baka dala lang talaga ng kabataan yung mga nangyari sa amin noon. Na-miss namin ang isa't isa. Pero hindi na to the point na may mangyayari ulit. Kahit doon siya nagstay sa bahay, wala nang temptation. Ang naging bonding namin, share lang ng kwento about life. Kamustahan, tawanan, pero syempre, hindi mawawala yung mga unguarded moments. Minsan, nagkakatitigan kami. And honestly, gustong gusto ko na siyang halikan. Pero kinokontrol ko yung sarili ko. Kitang-kita ko rin sa mga mata niya na nagpipigil siya. Hanggang sa natapos yung 1-week vacation ni Nathan, umuwi na siya sa LU. After a week, enrollment na rin para sa second sem. Doon, nagkita-kita kami ulit sa campus. Tapos, after undas, balik na ulit sa regular classes. Same routine, same vibes, hanggang sa dumating na yung time na nakilala naming 4 si Ella. Dahil sabay kaming 4 nila Maki, Vince, Tonton at ako nagpa-enroll, naging magkaklase kami sa ilang minor subjects. At sa isa sa mga subject na yon, doon namin nakilala si Ella. Classmate namin siya sa English. Business course ang kinukuha niya. At graduating na. Samantalang kami, first year pa lang noon. Puno na raw kasi yung schedule na dapat sa kanya eh. Kaya napunta siya sa section namin. Maganda si Ella. Mahinhin at tahimik lang sa klase. Siguro dahil sa mas ahead siya sa amin. Kaya hindi rin siya pala kwento. Hanggang sa isang araw,
Kinausap siya ni Tonton at ipinakilala kaming tatlo sa kanya. Maayos naman ang naging introduction. Pero sa totoo lang, hindi ko siya ganun pinapansin. Alam ko na rin kasi yung gusto niya eh. Alam ko, gusto niya si Tonton. Kaya mas pinili kong mag-keep distance. Dumating yung panahon na lumalabas-labas na sila ni Ella. At kaming tatlo na lang ang madalas magkakasama. Akala namin, magkarelasyon na sina Ella at Tonton. Pero isang araw, niyaya ko ni Tonton na mag-lunch kasama si Ella. Ayoko sana eh kasi feeling ko third wheel ako. Pero mapilit si Tonton. Ang sabi niya, hindi pa rin daw siya sinasagot ni Ella. At baka ako raw yung gusto nito. Dahil madalas daw niya akong binabanggit. Sa lunch na yon, nagsimula kaming tatlo magkwentuhan. Hanggang sa dumating sa punto na halos kami na lang ni Ella ang nag-uusap. Bigla na lang nagpaalam si Tonton, tapos iniwan kaming dalawa. Doon ko naisip na subukan siyang ligawan. At hindi nagtagal, naging kami ni Ella. Sabi pa ni na Makit Vince, kaya pala hindi masagot ni Ella si Tonton dahil ako pala talaga ang gusto niya. Ayos lang din naman kay Tonton na naging kami ni Ella noon. Lumabas din kalaunan ng tunay na ugali ni Ella. Sobrang selosa. Lahat na lang ay pinagsesilosan, kahit yung mga maliliit na bagay. Hindi rin nagtagal, nakagraduate na si Ella ng college. At isang buwan lang pagkatapos, tuluyan na kami naghiwalay. Second year college, nung naisip kong mag-shift sa pre-med, gamit yung scholarship ko. Nung nag-inquire yung pinsan ko, pwede naman pala. Kaya tinuloy ko na. Gusto rin kasi ito ni Papa para sa akin eh. Bata pa lang ako, pangarap na niya maging doktor ako. At least kahit papano, natupad ko yung gusto niya. Simula nun, naging kaklase ko na halos lahat ng subjects sina Vince at Maki. Mas na-feel ko na estudyante ako dito. Challenging, mahirap, pero mas enjoy ako kumpara sa engineering. That time, naghahanap si Vince na makakasama sa dorm. Kaya nag-decide akong sumama sa kanya. Nagpaalam ako sa pinsan kong anak ng tita ko, na dati kong tinutuluyan. Nahihiya na rin kasi ako eh. Madalas kasing pupunta doon yung girlfriend niya. Minsan pa nga natutulog doon eh. At dahil nandun ako, hindi na lang magawa yung... alam nyo na. Paglipat ko sa dorm kasama si Vince, maayos naman sa simula. Hanggang isang gabi, galing kami sa bar. 4 kami nun. Medyo lasing. Pero nakauwi pa rin ng maayos. Pagkagising namin, nagulat ako. Magkayakap kami ni Vince. Halos magkalapit yung mukha namin. Awkward yung moment na yun. Nagpatay mali siya na lang kami at nag-ayos papasok sa school. Mabilis lumipas ang second year. Pagdating ng third year enrollment, iba na ang schedule ni Tonton. Kaya kami na lang ni na Vince at Maki ang madalas pagkasama. One Saturday night, nag-bar ulit kami. Acoustic night. Nagkatulakan kung sinong kakanta. Nauna si Tonton. Overjoyed pa nga yung kinakanta niya eh. Habang kumakanta, parang sa akin siya nakatingin. O baka ako lang yung nag-iisip ng ganun. Ewan? Ako naman ang tinawag. Kinanta ko yung Moonlight Over Paris. Kabado pero naitawid ko. Pagkaupo ko, biglang may humawak sa balikat ko.
Nice version, AJ. Ang ganda. Oh, Clark, may kasama ka? Oo dalawa lang kami. If you don't mind, can we join? Tinanong ko sila Vincent Maki. Oo naman, join ka lang bro. Sige tara, sama ka dito. Si Tonton naman, tahimik lang. Tumango pero halatang alanganin siya. Umupo si Clark sa kanan ko. Si Tonton nasa kaliwa. Inuman, kwentuhan. Hanggang sa napansin ko na minsan humahawak si Clark sa binti ko tapos umaakbay pa. Niyaya ko ni Tonton mag-CR. Sumama naman ako. Pagbalik namin, isa na lang yung vacant seat katabi ni Clark. Napilitan si Tonton sa harapan ko umupo. Habang kausap ko si Clark, bigla siyang humalik sa pisngi ko. Nagulat ako kasi bakit niya ginawa yun? Baka naman lasing lang siya? Pinalampas ko yun that time. Pagkatapos ng gabing yun, bumulong si Clark. AJ, pwede ba ako mag-sleep over sa inyo? Miss na kita eh. Namula ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Bigla akong inakbay ni Tonton at hinila palayo. Doon ka sa amin matutulog. Sabi ni Tonton noon. Tahimik si Clark. Ako naman, litong-lito. Hindi ko alam kung saan ako dadali ng gabing yun. Nagulat man ako sa nangyari. Sinabayan ko na lang. Sa isip ko parang safe by the bell ako dahil sa barkada ko. Kaya ayun, umuwi na lang si Clark. Ang akala ko biro lang yung sinabi ni Tonton. Pero laking gulat ko nang bababa na sana ako ng sasakyan, bigla niya akong hinila pabalik. Bro AJ, dito ko na matulog sa bahay. Kailangan ko pa ng tulong sa isang subject bukas eh. Kaya wala na akong nagawa nun. Nagpaalam na lang kami kina Maki at Vince. At kami ni Tonton ay dumiretso sa kanila. Si Maki naman, siya na lang yung sumama kay Vince sa dorm. Pagdating sa bahay nila Tonton, hindi ko pa rin magets kung ano yung subject na ipapatulong niya sa akin. Eh hindi na nga kami magkaklase sa minor subjects eh. Kaya hindi ko na inisip at diretsong nahiga na lang ako sa kama. Nakatulog nga ako pero maya-maya nagising ako. Hindi ko minulat ang mga mata ko pero ramdam ko. May nagpupunas sa katawan ko gamit ang bimpo na medyo mainit pa. Doon ko na-realize na wala akong kahit anong suot. At si Tonton, pinupunasan ang buong katawan ko. Walang laktaw. Kahit sa pinakasensitibong parte ng katawan ko. Habang ginagawa niya yon, marahan siya nagsalita. AJ, alam mo, matagal na kitang gusto. Pinipigilan ko lang yung sarili ko eh. Simula pa nung naglaban tayo sa pageant nung high school. Doon nagsimula ang lahat. Lalo ng swimmer round, hanggang ngayon. Lalo akong nahuhulog sa'yo. Alam ko na may gusto rin sa'yo si Clark. At alam ko, minsan may nangyari sa inyo habang tulog ka. Kaya ayokong pumayag na sumama ka sa kanya nung nagyayaya siya ng sleepover. Totoo, nasa harap na kita ngayon. Hubot-hubad. Pero kahit ganito, hindi kita gagalawin. Ganun kita kamahal, AJ. Ramdam kong totoong lahat ang sinabi niya. Hanggang sa binihisan niya ako. Saka siya tumabi sa akin. Bago siya matulog, marahang hinalikan niya ako. Isang dampi sa labi. At isa pa sa pisngi.
Doon ako tuluyang natigilan. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Kaya ang ginawa ko na lang, kinuha ko ang ulo niya at pinahiga sa braso ko. Tapos nakatulog na rin ako. Kinabukasan, nagising ako na mahigpit ang yakap ni Tonton sa akin. At nakangiti pa siyang nakaharap sa akin noon. Napansin ko pa na nakapatong yung hita niya sa harapan ko. At hindi ko maitago ang tigas na pag-aari ko noon. Kumalas ako papunta ng CR kasi naiihi na ako eh. Habang nasa CR ako, doon ko mas naramdaman na iba si Tonton. Oo, barkada ko siya. Pero higit doon, may respeto siya sa akin. Hindi siya mapagsamantala. Hindi kagaya ni Clark na gigising na lang ako at may nangyayari na pala sa amin ang hindi ko alam. Simula noon, dahan-dahang nag-iiba ang pakikitungo kay Tonton. Kahit bihira na kami magkita dahil magkaiba kami ng major subjects. Gumagawa talaga siya ng paraan para magkita kami. At kapag kumpleto kaming apat, lagi siyang may extra sweet sa akin. Kaya nga, napapansin na kami ni na Vince at Maki. Pero, ang lagi ko nalang sinasabi ay, "Uy, normal lang naman yan sa magbabarkada. Huwag nga kayong assuming." Pero sa loob-loob ko, iba na talaga. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng dance practice, pumunta ako sa CR para mag-freshen up at magbihis na rin. Hindi ko alam nandun pala si Tonton. Naliligo ako nang bigla siyang pumasok sa cubicle. "Uy, Ton! Ano ba? Anong ginagawa mo?" Pero, bago ko pa matuloy ang pagsasalita ko ay, tuluyan niya akong siniil ng halik. Napapikit na lang ako. Sunod-sunod ang halik niya hanggang sa buwaba ang labi niya. At natumbok niya ang pag-aari ko. Doon niya sinimulang kainin ito. Pero, bigla ko narinig ang pagbukas ng pinto ng CR. "Ton, shh! May tao. Huwag kang maingay." Narinig ko ang boses ni Maki mula sa kabilang cubicle. "Pre, napansin mo ba si Tonton? Kanina lang nasa labas yun eh. Tapos biglang nawala." Baka may pinuntahan lang. Hindi ko rin alam eh." Pagkatapos ko magbihis at lumabas ng cubicle, hindi ko na malayang nasa labas na pala si Maki. At doon mismo nakita niyang lumabas din si Tonton mula sa cubicle na pinanggalingan ko. Pareho kami natigilan. "Uy, AJ, Ton, kayo na ba?" Wala na kami nagawa kundi aminin yon. At hindi rin nagtagal, nalaman na rin ni Vince. Simula noon kapag lumalabas kaming apat, casual lang. Parang ganun pa rin. Kami-kami lang nakakaalam tungkol sa relasyon namin ni Tonton. Minsan, kapag may lalapit at nagpapakilala sa akin, agad nang dumidikit si Tonton. Tapos, pabiro siya nagsasabi na, "Uy, may shota na yun sa AJ ah. Wag yan." Pero hindi niya binabanggit kung sino. Ako naman, kabaliktaran. Kahit may lumalapit kay Tonton at nakikipagkilala, hinahayaan ko lang. Hindi naman kasi ako silosong tao eh. Basta alam mo yung limitasyon mo. Okay na sa akin yun. At doon ko na-realize, mas naging malinaw ako at si Tonton. Hindi na lang basta magkaibigan. Mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa dumating ang isang mabigat na pagsubok sa relasyon namin ni Tonton. 4th year na ako noon. Graduating na.
Second semester. Isa na lang yung natitirang minor subject ko. At doon ko nakilala si Jessica. Isang first year student. Sa simula, lagi niya akong kinakausap. At dahil lagi akong perfect sa quizzes at mataas ang grades ko sa reporting, madalas siyang humihingi ng tulong. After midterms, mataas na rin ang standing ko kaya nagtanong ako sa teacher ko. Sir, pwede po ba na hindi na ako papasok ng finals? Gusto ko kasi sana mag-focus sa thesis ko eh. Mr. Allen dyan, kailangan mo pa rin pumasok kahit once a week. Kahit MWF lang ang klase. Okay, pumili ka ng isang araw basta may attendance ka, ha? Talaga po? Salamat sir, ha? Pumayag ako pero mula nun, mas naging madalas ang paglapit sa akin ni Jessica. Lagi siya nagpapatulong sa reports niya at pati rin na rin sa mga darating na long quizzes. Hanggang isang araw, nagyaya siya. AJ, pwede ka bang pumunta sa boarding house ko? Tulungan mo naman ako sa report ko. Sumama naman ako sa kanya noon. Pero, hindi ko inakala ang susunod na mga mangyayari. Sa loob ng kwarto niya, nadala ako sa mga pang-aakit ni Jessica. Hanggang sa may nangyari sa amin. Hindi ko na malay na ang dami na palang missed calls at messages ni Tonton sa phone ko. At mas masakit pa, may nakapagsabi pa sa kanya na nakita kaming sabay ni Jessica papunta sa boarding house. Alam kasi ni Tonton ang schedule ko eh. Binigyan ko siya ng copy. At saktong may kakilala siyang kaklase na nakatira din sa boarding house na yun. Nakilala rin si Jessica. Pagkatapos na nangyari, kakasuot ko pala ng pantalon nang may kumatok sa pintuan. AJ? Jessica? AJ? Sino kaya yun? Binuksan ni Jessica yung pinto. Inisip niya na roommate lang niya pero halos nanlamig ako nang makita ko kung sino. Si Tonton. Nanlaki ang mga mata ko. Agad siyang tumalikod at umalis. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagmamadali akong sinuot ang polo shirt ko. Nagpaalam kay Jessica at agad din akong umalis. Hinabol ko siya pero huli na. Hindi ko na siya naabutan. Kaya ang ginawa ko, dumiretso na lang ako sa bahay nila. Pagdating ko sa bahay nila Tonton, agad ko siyang tinawag. Pinapasok naman niya ako. Pero pagpasok namin sa kwarto niya at pagkasara ng pinto, magsisimula pa lang sana ako magsalita nang bigla niyang sinapak yung mukha ko. Napasalampak ako sa kama. Ramdam ko yung kirot. Pero pinilit kong tumingin sa kanya. Para nagsusumamo na pakinggan niya muna ako. Nanlilisik ang mga mata ni Tonton. Hindi maitatago ang galit at sakit. AJ, alam mo ba kung gaano kasakit yung nakita ko? Alam mo ba? Ton, pakinggan mo muna ako please. Nagkamali ako. Nadali lang ako, Ton. Tahimik siya ng mga ilang sandali. Huminga ng malalim bago muling nagsalita. Alam mo, AJ, hindi naman kita mapipilit eh. Lalaki ka. Babae siya. Hindi ko kayang kontrolin yun. Pero AJ, ang sakit eh. Ang sakit-sakit. Alam mong mahal na mahal kita. Hindi ko na-expect na yun ang aabutan ko. Hindi ko akalaing gagawin mo sa akin yun. Lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Ton, patawarin mo ako. Pangako,
Pipilitin kong hindi na mauulit yon. Ikaw lang ang mahal ko. At doon na rin ako natulog sa kanila. Pagkaligo ko, humiga ako sa tabi niya. Niyakap ko siya mula sa likod. Nung humarap siya sa akin, ako na mismo ang sumiil sa kanya ng halik. Nag-init kami parehas. Torrid ang halikan. At sa gabing yon, 2 beses akong nilabasan sa piling ni Tonton. Pagkatapos ng 2 round, mahigpit kaming magkayakap na nakatulog. Kinaumagahan, para bang walang nangyari. Bumalik kami sa normal. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Nung magbibigay na ng final grades, laking gulat ko nang wala akong grade sa minor subject ko. Agad kong kinausap ang professor ko. Sir, bakit po wala akong grade? Ang alam ko po, pasado ako, di ba? Mr. Allen dyan, nakalimutan mo na ba yung usapan natin? Sabi ko, once a week, papasok ka. Pero hindi mo nagawa. Masyado kang busy sa thesis mo. Sir, baka naman po may paraan pa. Kahit bigyan niyo lang po ako ng special project basta po, makapasa ako. Sige, may papagawa ko sa sa bahay. Ayusin mo yon. At yun na lang yung magiging project mo sa akin. Talaga sir? Salamat po. Laking ginhawa ng pakiramdam ko. Akala ko kasi hindi na ako makakagraduate. Habang palabas ako ng gate para sumabay sa prof ko pauwi sa kanila, hindi ko na malayan na nakasunod pala sa amin si Tonton. Pagdating sa bahay ng prof ko, tinanong ko kaagad siya kung ano yung ipapagawa niya. Pero iba ang sinagot niya. Alam mo AJ, matagal na kitang gusto eh. Kahit ngayong araw lang oh. Pagbigyan mo ako, pangako, ipapasa kita. Hindi lang basta pasado. Mataas pa ang ibibigay kong grade sa'yo. Napatulala ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Graduating na ako. Ngayon lang naman to eh. Hindi ko na siya makikita pagkatapos nito. At sa huli, pinagbigyan ko ang prof ko. Nung malapit na kaming matapos, napansin kong parang may nakamasid sa bintana. Nang lingunin ko, nanlaki ang mga mata ko. Si Tonton pala yun. Umiiyak habang pinagmamasdan kami. Bago pa ako makagalaw, tumakbo siya palabas. At ilang saglit lang, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng gate sa pagsara. Tuluyan ako ng lamig. Pagkatapos kong labasan, mabilis ako nagbihis at umalis. Habang naglalakad ako papunta sa bahay nila Tonton, paulit-ulit lang sa isip ko ang mga, paano ko ba ito i-explain? Pangalawang beses na niya ako nahuli. Paano kung ayaw na niyang makinig? Paano kung tuluyan na siyang mawala sa akin? Pagdating ko sa bahay nila, wala siya. Tinatawagan ko pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa tuluyan ko na siyang hindi makontak. Dahil wala na akong malapitan, tinawagan ko si Maki. Unexplain ko lahat sa kanya. Pero ang sagot lang niya, loko ka pala AJ eh. Ikaw pa talaga? Alam mo bang siyang best friend ko? Mahal na mahal ka ni Tonton, bakit mo nagawa yun? Nang magkita kami ni Maki, hindi lang salita ang inaabot ko. Sinuntok niya ako. Isa sa panga, isa sa sikmura. Inanggap ko lahat. Dahil alam kong kasalanan ko naman eh. Nang kumalma na siya, tinawagan niya si Tonton. At sa wakas nag-reply ito. Nasa dati naming hangout bar. Pinuntahan namin kagad siya.
Tapos dumating rin si Vince. Pagdating namin doon, ubos na yung isang bote sa harap ni Tonton. Tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Nilapitan ko siya. Panay ako hingi ng tawad. Ton, I'm sorry. Ton, sorry. Patawarin mo na ako, please. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako. Ton, ikaw yung mahal ko. I'm sorry. Pero ang kapalit nun, sunod-sunod na sampal mula sa kanya. Hindi ko deserve to, AJ. 2 beses na. 2 beses na akong sinaktan ng taong pinangamamahal ko. Ano bang tingin mo sa akin? Tanga? Yun ba? AJ, mahal na mahal kita. Pero ang sakit-sakit na eh. Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Sinira mo yung tiwala ko. Pinaasa mo ko. Niloko mo ko, AJ. Napayuko na lang ako habang umaagos ang luha ko. Buti na lang maaga pa at siya pa lang ang customer sa bar. Kaya walang ibang nakakita sa eksena namin. Napilit din namin siya umuwi. Pagdating sa bahay nila, hinayaan na kami ni Maki at Vince na mag-usap sa kwarto. Doon, tuluyan ang binitawan ni Tonton ng salita. Hindi na, AJ. Tapos na tayo. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Hindi ko na kayang masaktan pa ulit. Ayoko nang ibigay ang puso ko sa taong paulit-ulit akong sinaktan. Hanggang dito na lang tayo. Hindi, Ton. Please. Hindi na talaga mauulit. Hindi ko kakakayanin na mawala ka sa buhay ko. Ton. Pakiusap. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwan. Ton. Umiling siya. At pinipigil ang luha niya. Wala na. Sarado na yung puso ko para sa'yo. AJ, kung mahal mo ako, igagalang mo yun. Parang gumuho ang mundo ko sa mga salitang yun. Umiiyak man ako, tinanggap ko ang pakikipaghiwalay niya. Nang lumabas ako ng kwarto, nadatnan ko si Mac at Beans. Pareho silang umiiling. Vince, uwi mo na yun si AJ. Ako nang bahala kay Tonton. Sabi ni Vince noon. Lumapit ako kay Maki at humingi ng tawad. Sorry, Maki. Alam ko, sinaktan ko yung best friend mo. I'm so sorry. I'm really, really sorry. Tumingin lang siya. Maraing tumango. Halatang pigil pa rin ang galit. At doon ko naramdaman na baka ito na ang simula ng tuluyang pagkawala ni Tonton sa buhay ko. Kinabukasan, hindi na ako nakatanggap pa ng kahit isang message mula kay Tonton. Hanggang sa dumating na yung araw ng graduation namin. Sa malayo ko lang siya nasisilayan. Pero ni minsan, hindi siya lumapit o nagpakita ng kahit anong senyales na gusto niya akong kausapin. Matapos kami magmarcha, agad na pinuntahan ni Vince at Maki si Tonton. Ako naman, dumaan muna sa mahabang pamamaalam sa kanila. Ramdam ko na mula nang mangyari ang lahat, unti-unting nanlamig ang samahan namin ni Maki. Kahit si Vince. Nasasabi ko rin sa kanya na kasalanan ko.
kung bakit nasira yung barkadahan namin. Tinanggap ko ang lahat ng sisi, lahat ng bigat. At sa kabila nun, wala pa ring araw na hindi ako nagme-message kay Tonton. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad. Umaasang baka sakaling bigyan niya pa ako ng pagkakataon na magkabalikan kami. Pero wala. Ni isang reply. Wala akong natanggap mula sa kanya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na lumuwas siya ng Manila. Si Maki naman, sumunod din sa Manila para magtrabaho. Habang si Vince ay tuluyan ang nag-abroad. Malungkot at masalimuot man ang naging pagtatapos ng college life ko, dala ko pa rin ang masasayang alaala naming apat. Bilang magbabarkada, dala ko rin ang sakit at aral nang minsang umibig muli sa kapwa ko lalaki. At sa pangalawang pagkakataon, masaktan. Ang pinagkaiba nga lang, sa pagkakataong ito, ako mismo ang gumawa ng pagkakamali. Masyado akong naging marupok. Masyado akong nadala sa mga tukso. At marahil, masyado pa rin mababaw ang karanasan ko noon pagdating sa same-sex relationship. Maraming salamat, Sir Ren, kung may babahagi muli ang kwento kong ito. Sa susunod, kakwento ko naman ang bagong yugto ng buhay ko noong nagsimula na akong magtrabaho. Dito, isishare ko ang una kong naging long-term relationship na tumagal ng halos 6 na taon. Okay, so this is the last part ng Campus Crush. Sana nag-enjoy kayo guys, no? Medyo nakakalungkot lang kasi ramdam ko na mahal talaga ni Tonton si AJ eh. Feeling ko napaka-loyal niyang partner, no? Minsan, yung taong akala mo kaibigan lang, may mas malalim palang nararamdaman. At kapag dumating yung moment na yon, hindi madaling magdesisyon kung susundin mo ba yung puso mo o iiwas ka na lang para di masira yung pagkakaibigan. Minsan din, kailangan mong tanungin ang sarili mo, ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung relasyon nyo bilang magkaibigan? O ang chance na maging kayo bilang lovers? Sa dulo, hindi lang pala tungkol sa kilig ang pag-ibig, no? Kundi kung handa ka bang panindigan ito kahit masaktan ka, kahit may mawala. Ikaw, pipiliin mo ba ang pagmamahal o ang pagkakaibigan? Pumunta naman tayo guys sa cheating. Yan. Yan kasi lagi yung common cause ng breakup eh. Bakit ba kasi ang hirap maging tapat sa isang tao? Bakit guys? Comment nyo nga sa baba. Bakit ang hirap maging loyal? Sa totoo lang, ang dahilan ng cheating madalas gusto natin ng both worlds eh. Yung comfort ng partner mo at yung thrill ng iba. Pero sa huli, ikaw lang makikinabang habang nasasaktan yung taong nagmamahal sa'yo. Temptation will always test love. Guys, darating at darating yung ibang tao na mas gwapo, mas sexy, mas mayaman, mas successful. Yung mas higit pa sa partner natin. Pero kung mahal mo talaga yung partner mo, loyalty ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Hindi yung pagkakataong nadadala ka lang sa sitwasyon. Once masira yung tiwala,
ang hirap ng buuin ulit. Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Please continue sending your stories sa imrensantiago@gmail.com. At kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.